Mga master, sa atin pong nagdaang episode ay napag-usapan po natin itong kaunting pagbabago sa PBB 2022 guidelines. Actually, kaunting pagbabago siya pero meron siyang malaking resulta na pwede pong mangyari to the different government agencies. Ito pong nakikita ninyo, ito pong dinagdag ng PBB Secretariat sa guidelines, requirement para maging eligible ang isang agency sa PBB 2022. Dito ngayon, maliban sa pag-abot ng 70 na puntos, ay kinakailangan na at least 3 doon sa 4 na mga criteria ay makaabot ng score na 4. So dapat 4 yung score sa at least 3 doon sa 4 na criteria. So mahirap po siya na maabot. So binalikan po natin yung scores ng different agencies para sa PBB 2021 at tinignan po natin kung if ever wala pong malaking improvement doon sa kanilang performance from 2021 to 2022, kumusta kaya yung magiging PBB nila na eligibility pagkatapos ng evaluation ng PBB Secretariat. So napili po natin na agencies, ito pong sa pagkakaalam natin ay marami pong mga empleyado nila na nakasubaybay din sa atin pong Facebook page. Ito pong DepEd, PNP, Philippine Army, Coast Guard, BJMP, Bureau of Fire, at ito pong Philippine Navy at Marines. So ito pong agencies, nakikita po ninyo yung mga score po nila doon po sa 4 na criteria ng PBB 2021. If ever hindi po mag-improve itong scores ng mga government agencies na ito pagdating sa taong 2022, ay mayroon lamang 2 sa kanila doon po sa 7, 2, 4, 6, 7. Sa 7 agencies na yan, 2 lamang yung makakatanggap ng PBB 2022 if ever po if ever na hindi po nagbago yung kanila pong scores pagkatapos ng evaluation ng PBB Secretariat. So mapapansin po natin mga master, una dito sa DepEd, 2 criteria lamang yung umabot ng 4, process at financial. So ibig sabihin, if ever hindi po mag-improve kahit dito po sa client satisfaction, na hindi siya maging eligible sa PBB 2022. Ang PNP, 2 4, isang 5, isang 3. So ibig sabihin 3 yung umabot ng 4, kaya mayroon pa rin silang PBB 2022 if ever na hindi po magbabago itong score nila, pero malaki naman yung chance na magbabago talaga kasi magkaibang taon na performances po. PBB 2022 yung hinahanap na performance sa ngayon under the PBB 2022. Yung pong ini-evaluate pa ng PBB Secretariat. Ito namang Philippine Army, Coast Guard at BGMP ay pare-parehong tig-2 criteria lamang yung umabot ng 4 na score. So again, if ever hindi po ito mag-improve, so namimiligro sila para sa PBB 2022. Ang Bureau of Fire naman, yung 4 talaga na criteria ay umabot sa 4. 3 pa nga yung 5 yung score, isa lamang yung 4. Kaya kung if ever hindi ito magbabago, maging eligible pa rin sila sa PBB 2022. Ang Philippine Navy naman, isa lamang yung umabot ng 4 doon sa kanya pong criteria. So again, hindi po natin sinasabi na hindi na sila eligible sa PBB 2022. Ang sinasabi po natin, if ever na hindi magbabago yung scores nila, hindi nag-improve masyado yung performance ng agency, Hindi po natin tinutukoy dito yung individual performances ng kanya pong mga individual personnel. Ang tinutukoy po natin is yung overall na performance ng isa pong agency as a whole, Doon po tayo nakafocus, hindi po doon sa individual na performance ng bawat personnel ng mga nabanggit natin na government agencies. Tandaan po kasi natin, 3 dapat yung umabot ng at least 4, 3
dito sa apat na criteria. Yun po ang nasa guidelines ngayon ng PBB 2022. Ito po ay para sa kung ikaw ay sa DepEd, school year 2022 hanggang 2023. So natapos na po 'yon, no? For the fiscal year 2022 na performance-based bonus. So yun po yung isa pong pagbabago ng guidelines, and we are looking forward na sana yung mga government agencies tumaas po sana yung kanilang score, no? Sana naabot po nila yung mas mataas na standards ngayon sa PBB 2022 para maging eligible pa rin yung kanya po mga personnel. Wala po tayong duda doon sa individual performances, no? Dahil alam po natin na bawat empleyado ay tinitiyak na nagagawa yung kanya pong tungkulin. Ang problema po natin is to pagdating sa overall na performance ng isang agency. So dapat po yung individual performances ng mga empleyado ay into one direction sa pag-abot sa targets din ng agency. Para sa ganun, pagdating po sa overall na performance, overall na result ng performance ay makikita na pasado doon sa mga nakaset na criteria. So, sa ngayon, hindi pa naman po naglabas itong PBB Secretariat ng listahan ng mga eligible agencies, maging yung parang partial na scoring na resulta ay wala pa naman po, kaya hindi pa po tayo sigurado, no, kung sino-sinong agencies yung makakatanggap ng PBB 2022. Dalawa pong paraan ng pag-interpret dito sa mas mahigpit na guidelines, no. Pwede po nating isipin na sinasadya para hindi na maging eligible yung mga empleyado sa PBB, or pwede din po nating isipin na mas tinaasan ng gobyerno yung kanyang expectation doon sa mga actual na performances ng mga government agencies, which means na nagdidemand ito ng mas mabuti pang serbisyo para sa mga kliyente na siniserbisyuhan ng iba't ibang government agencies. So, patuloy pa rin po tayo mag-monitor dito po sa PBB 2022 na ongoing evaluation ng PBB Secretariat para sa oras po na lalabas itong scorecards, no, yung magiging eligibility ng bawat government agencies ay atin po maihahatid sa inyo.